Okay, magandang umaga po sa lahat. Pasensya na po dahil hindi po tayo nagkaroon ng live devotional program kagabi. Bumiyahe po kasi kami sa medyo malayo-layo and mayroon pong problema sa internet connectivity. Anyways, naniniwala man po tayo na ang lahat ng bagay po at sitwasyon ay nasa kamay po ng ating Panginoon. And He will always give us an opportunity to find a way, and at the same time, a situation na kung saan pwede po nating magawa na mapagsalu-saluhan natin ang mga salita ng Diyos. Welcome po sa ating live devotional program. Ito po ang Into His Presence. Though nakasanayan po natin gabi ito, again dahil sinabi ko po na nandito po kami sa malayong lugar at napapalibutan po tayo ng napakagandang kapaligiran. Dito po natin mararanasan yung pinaka-basic na uri ng pamumuhay sa kabukiran. So, ladies and gentlemen, from Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po. Likewise, sa mga nagme-message po, thank you po sa lahat. And ganoon rin po sa mga kapatiran natin nasa ibang bansa. God bless you po dyan lahat. And may the grace and the love of God be upon you always and protect you all the time. Okay, kung ano po ang mga ginagawa natin ngayon, weekend, thanks be to God. Dahil po napakasarap sa pakiramdam na magnilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Now, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa mga salita ni Apostle Paul dyan sa church sa Colossians chapter 3 verse 23. Ang sabi niya po dito, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Before po tayo magsimula sa meditation, let us pray for a while. Our most precious and loving Father, thank you, O God, so much for the great and mighty things that you have done into our lives. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat sa salvation. Salamat sa napakagandang panahon at good health. May everyone who are listening right now at naabot po ng programang ito, pagpalain mo po sila, O God. Give us knowledge and wisdom, and I pray, Lord, that your word na aming pong pagsasalu-saluhan ngayon ay makatulong to increase our knowledge and understanding about po sa iyong kalooban sa aming buhay. Grant us the desires of our hearts according to your will and time. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Muli po, good morning. Ito pong binasa nating teksto ay isa pong katuruan na inihatid ni Apostle Paul sa church sa Colossians. Though, thousands of years ago na po ang dumaan, and yet napaka-fresh pa rin po ng learnings na makukuha natin dito because it gives us a great opportunity to understand kung ano po ba ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Sometimes we have this misconception, okay, na ang lahat ng bagay na ginagawa natin is intended for the Lord, and yet sometimes hindi po natin nakikita na parang hindi naman to kay Lord. Parang ang naipapakita ng ating mga ginagawa ay parang tayo na. So yan po ang isang bagay na dapat po nating bigyang pansin at i-check sa ating mga sarili. Meron po kasing nag-message sa akin na, Brad, gusto ko rin sanang mag-share ng mga salita ng Diyos via live telecast sa Facebook. So pero ang sabi niya is natatakot siya, baka daw walang manood or walang mag-like o walang mag-view or kaya mag-comment. So parang medyo personally natawa ako. Bakit? Kasi yung intention maganda. Diba? Maganda po yung intention. Mag-share ng mga salita ng Diyos via live telecast. Pero po yung desire parang nagkaroon po ng bahid ng personal. Kasi meron po siyang ine-expect na dapat mag-response, mag-react, mag-comment. So, yan lang po ang gusto kong i-relate dito sa mga sinabi ni Apostle Paul. So, ano po ba ang nakapaloob dito sa kanyang mga sinabi
sa Colossians chapter 3 verse 23. So it relates to our desire and intention on doing some things for the Lord. Dapat po tingnan natin yung demarcation line. Ito bang ginagawa ko para kay God o para sa sarili ko? Ito bang pag-post ko o pag-share ko ng messages ni Lord, either verses ba yan or live streaming na pag-preach ng word ni God o pagtuturo o pagkakonduct ng devotion is para sa Panginoon or baka sa personal ko lang? You know, ito po ang katugunan ng Panginoon. Tatlo. So unang-una, when we do something for the Lord, ito po ang unang tandaan natin. The Lord provides understanding and wisdom. Take note po yan. Kapag ang bagay po na ginagawa natin sa Panginoon, either what kind of ministry, kung saan po tayo kabilang, either po sa broadcast ministry or kaya pagpo-post po ng mga literary piece or kaya poem or pagpipreach, pag-share, pagtuturo, okay? O pagsasagawa natin ng live telecast program kung saan man pong radio station. So, unang tanong po dito, para ba to kay Lord o para sa sarili natin? Because if it is for the Lord, unang-unang bagay po na sinasabi dito, the Lord provides understanding and wisdom. Yan po. So when we seek wisdom, kapag hinahanap po natin yung kaalaman at karunungan sa Panginoon tungkol sa kung paano natin i-share yung kanyang mga salita, it will naturally flow down. Kasi po ito ay para sa kanya eh. So kung para sa akin, siguro mahihirapan po akong sabihin kung ano yung nais kong iparating. But if it is for the Lord, it will naturally flow. Lalabas lang po ito, hindi sa pilitan. Hindi po ito kinakailangang mag-memorize ka pa ng napakaraming lexicon or mga pananalita just to present the gospel of Christ or any teaching from the Bible. The Lord Himself will provide you understanding and wisdom in spite, okay, kung sino pa man yung audience mo, kung ano pa po sila. So we should do with the intention of serving Him. Yung pong gagawin nating pag-serve, yung gagawin nating pag-share ng kanyang mga salita, it is intended for serving Him. Hindi pag-aggrandize po natin sarili. Hindi tayo nagpakita ng ating mukha sa camera para makita ng libu-libong mga friends natin for ourselves. It is for the Lord. Yan po yung pinaka-intention. At kung yan po ang makita ng Panginoon sa puso natin, God will give us and provide us understanding and wisdom. So it is not merely to gain approval of others. So kesyo may mag-like po sa'yo, walang problema. Kung sa pagkatapos po ng pagla-live mo, wala kang natanggap na likes or comments or views, okay lang po yan. Kasi bakit ka magiging conscious sa mga bagay na yan? In fact, what you are doing is for the Lord. Di po ba? Na remember Jesus Christ during His personal ministry, ang dami bang nag-like sa Kanya? Ang dami bang nag-komento ng mga ganda? Wala po. And getting likes, good reaction, or magandang comment, hindi po yan gauge para po sabihin natin na yung mga nanonood o nakakarinig sa'yo ay tumanggap. Because there are some people who will not like or make reaction. Pero po, naintindihan nila ang mga salita ng Diyos. Meron naman po nag-like na hindi talaga nila gusto. Di po ba? O meron mag-comment ng maganda o positibo pero hindi po natin masasabi na totoo sila sa kanilang komento. So only God knows kung ano po ang nasa puso nila when they heard the message of the Lord. Okay? Yung pag-react ba nila, yung pag-comment o pag-view, dumedepende po yan because only God knows. Hindi po natin yung part. Wag po tayong pumunta sa dimension na hindi po natin kayang maintindihan. Take note, ang atin po dito is to share. Our intention is to share. Hindi po natin gawain na mag-prick. Okay? Hindi po natin gawain na yung tinatawag na i-convince yung puso ng tao na nakikinig na tanggapin yung mga sinasabi natin. So, it doesn't matter kung wala pong reaction. It doesn't matter if you do not receive any comment. The moment you do it for the Lord, then you know for yourself that the Lord provided you understanding and wisdom. So, part na po yun. Sa Kanya na po yun. Sa Panginoon na po yung part kung paano niya i-convict yung heart ng mga nakikinig. Okay? So, yan po ang sinabi niya dito, di ba? Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily
for the Lord. Wag po nating kunin yung approval ng ibang tao. Wag ka pong mainggit kapag mayroong 100 likes ang ibang kasama mo sa pananampalataya na gumagawa rin ng ng pag-televise o pag-share ng mga salita ng Diyos. Wag ka pong mainggit kung pag naka-receive po sila ng 50 comments o 1,000 views. Hindi po yan ang basihan na tayo pinagpala ng Diyos sa pag-share natin ng kanyang mga salita. No, it doesn't mean na zero comment o reaction, walang narating ang mga salita ng Diyos. Take note, what you have shared is not your word. Salita po yan ng Panginoon. And ladies and gentlemen of God, ang salita ng Diyos kapag isinabwag mo, hindi po yan babalik ng walang kwenta or in vain. Okay? So ang Diyos po ang hayaan mong kumilos. Magpagamit ka lang po for the Lord. Again, the Lord provides understanding in wisdom. Ang pag-convince at ang pag-change sa heart ng tao, part na po yan ng Diyos. Pangalawa po, na sinasabi dito sa Colossians 3:23, it is not only providing understanding and wisdom, but it also gives words, offers guidance and insight. So ito po ang pangalawa dito. God's word offers guidance and insight. Take note hindi po ako. So sabi nga nila, bakit hindi ko daw nilalagay yung pangalan ko? It doesn't matter to me. Hindi ko po kailangan ilagay ang pangalan ko para makilala ako. Only the ministry of the Lord. Yan lang po ang intention natin. Only the ministry of the Lord. So, it's up to God whether He will let Him or us be known by men. Hindi po. Ang pinaka-importante, ang makilala ang Panginoon. At ang makilala, yung pong salita, hindi sa'yo, kundi mula sa Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dito, God's word offers guidance and insight. Not us. Hindi po ako ang nag-o-offer ng guidance. Hindi po ako ang nag-o-offer ng insight. So as we follow the guidance of the scriptures, our actions, decisions should be made only to honor God rather than to please people. Ano po ba yung ginagawa mong pag-share? Ano po yung ginagawa mong pag-preach? Ano po yung ginagawa mong pagsasalaysay ng mga salita ng Diyos? Either house to house o sa ministry or via every platforms na available. Okay? Para po saan yan? To please people, para makakuha ka po ng support, para makakuha ka ng mga maraming kaibigan, para makakuha ka po ng mga tao na kikilala sa iyo. Hindi po. Ang importante po, kilala ka ng Panginoon. Yan lang po. Kilala ka ng Panginoon. Kilala mo siya at kilala ka ng Panginoon. And both of you has this so-called mutual understanding. And what is that understanding? To preach His word and use you as an instrument. Para yung sa ganun, yung guidance at yung insight mula sa Diyos ay mag-flow sa mga taong nakakarinig nito through you. Hindi ikaw through God. Okay, wag po nating babalik na rin. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Take note sa lahat po ng gagawin mo. Either kung ano po yung ministry. Sa pagkanta, gawin mo yan para sa Panginoon. Yes, hindi po para shine ang sarili mo, but let God shine through your talent. Kung magpipreach ka po ng gospel, gawin mo po yan para sa Panginoon, hindi para sa iyo. Okay? Malinaw po dito. Lahat ng bagay na sa tingin mo, ginagawa mo para sa Panginoon, then do it heartily for the glory of God. Let God shine. And not you. Hindi po ako. Okay? Hindi po ako. Hindi po sino man. Okay? So, regardless kung sino po tayo sa mata ng tao, but in everything we do, it is for the glory of God. Ang Diyos po ang nag-glorify. Okay? It is His ministry. Hindi po to ating ministry. Lastly, okay? When we do something for the Lord, okay? Hindi lang po nagpo-provide ang Diyos ng understanding and wisdom. Hindi lamang po through us na ipapahayag niya yung guidance and insight. But the third one, na ipapakita rin po dito, when we do something for the Lord, yung importance ng spiritual discernment na ipapahayag din. Discernment ng mga salita ng Panginoon through us will flow para po sa iba. Again, take note, channel lang po tayo. Kaya nga po kung tayo channel, madumi yung puso at isip natin kasi dinudumihan po ng ating personal na interest at intention. Then before po natin gawin, let us bow ourselves in the presence of God and ask for forgiveness, Lord.
Am I doing this for myself? Ginagawa ko po bang pag-post ng mga verses o pag-preach ng gospel mo online o pag-share ng mga salitang ito para po makilala ako ng tao? O ito po ba ay para sa iyo? Lord, forgive me kung ang sarili ko pang itinataas ko. Because the discernment from God will flow to us kung ipinabababa po natin ang ating mga sarili. In exercising spiritual discernment, na-understand po natin ng spiritual growth at yung choices na pwedeng gawin ng mga taong nakaparinig at nakatanggap ng mga salita niya through us, ay makikilala siya. So, take note, ladies and gentlemen of God, we are just mere instrument of God. Hindi po ito usapin ng estado sa buhay. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan o wala, kinikilala o hindi, no matter. So, yung pong nagtanong sa akin, kung walang like, walang comment, walang view, so be it. Para kanino po ba ang ginagawa mo? Kung para sa Diyos, then He will give you His discernment. Na everything na ginagawa mo for Him, sincerely, mula po sa puso mo, so igaguide ko po ni God. So sabi diyan sa Colossians 3:17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. So regardless po kung hindi ako kilala, regardless po kung walang makakaalam ng pangalan ko, o regardless na kapag nakita ako ay duduko sila, hindi po. No. Na whatever we do, hindi po yung personal na kaalaman natin, hindi po yung personal na pagkakakilala natin, hindi po yung personal na bearing natin sa mata ng tao ang pinakamahalaga. If we really know that what we are doing is for the Lord, then do it for Him. Because God knows our heart. So mga kapatid ko dyan kay Kristo, in essence, ano po ang pinaparating sa atin ito? Simple lamang po. Whether we seek wisdom, whether we follow God's word, or practicing discernment, lagi po nating tatandaan that all of this we do, we are doing it unto the Lord. Hindi po para sa tao, hindi po sa kung sino ang gusto nating makilala tayo. Hindi po dahil kilala natin yung nagpipreach. Hindi po. Okay? It is for the Lord. So it must be doing so unto the Lord. Diba? Sabi ni Paul. So it means that our ultimate goal is to serve and glorify God in all aspects of our lives. Kahit po pumunta ka sa ibang lugar, nag-preach ka ng gospel niya at wala pong nagsabit sa iyo ng garland, oh, it's okay. Kung hindi ka po na kumusta o nakilala, it's okay. Ang pinaka-importante po sa lahat, makilala at makita ang Panginoon sa ginagawa mo, sa ginagawa natin. So in all aspect, God must be magnified. So rather than seeking the favor of people, we must always seek the favor of God. So remember, in everything we do for His ministry, it is for His glory and honor. At ito po ang iiwang kong bagay para sa ating lahat. Ang ministry po ni God, kahit anong forma nito o sa paanong paraan, it is all about God. It is not about us. Salamat po sa ating Panginoon na buhay sa panahong ito na ibinigay niya sa atin, na kahit po sa panandalian lang ay na pagnilay-nilay natin ang kanyang mga salita. So thank you everyone and see you again by God's willing sa mga susunod po ng mga araw. Maybe gabi na po kapag nakabalik po ng Davao City. Thank you so much. Let us pray to close our meditation. Our most precious and loving Father, thank you so much, O God, for this morning. Salamat, Lord, sa iyo pong kabutihan. Thank you, Lord, for reminding us na everything we do it for you, O God. Remind us always. And Lord, paluin mo po kami minsan kapag nakakalimot na po kami na masyado kami na-overwhelmed sa ginagawa namin, nakalimutan namin ito ay para sa iyo at hindi po sa aming sarili. So in everything, O God, in any form, in any platforms, Lord, na pag-share namin ng iyong mga salita at sa paggawa namin ng inyong ministry, lagi po namin alalahanin that it is not about us. It is all about you. Forgive us, Lord, and bless us, Lord, sa buong araw. Gabayan po kami at protektahan. I-bless mo po ang lahat ng nakikinig from Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang panig ng bansa. Pagpalain mo po silang lahat. Thank you, Lord, for all the blessings. Bless us
lalong-lalo na po sa aming gawain bukas sa pag-praise at pag-worship sa iyo sa aming mga respective churches. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po muli at God bless us all. To God be the glory.